There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Doble dagok ang sinapit ng isang pamilya sa isang barangay sa Quezon City na nasunugan na, namatayan pa. Naiwan sa second floor ng nasusunog na bahay ang 3 batang magkakapatid. 32 iba pang pamilya ang nasunugan. Nakatutok si Mark Salazar. Maulan ng sumiklab ang sunog pasado alas 11 ng umaga kanina sa isang bahayan sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Kailangan nyo na ito sabi niyo sa bumbero. Stop nyo na po yung apoy upang wala na pumadahang ng bahay. Hallelujah, amen and amen. Nahirapang respondihan ang sunog na umabot sa 2nd alarma dahil masikip ang mga eskinita papasok. Kinailangan pang ang bumutas sa pader para matunto ng mabilis ang sentro ng apoy. Pasado alas 12 ng tanghali, idiniklarang fire under control ang sunog, pero hindi pa natatapos ang trahedya dahil 3 bata ang nawawala. Ang mga anak ni Janine na edad 10, 7 at 5 taong gulang. Wala pa po nakakakita, dami na puro magkakamag-anak po yun, wala po. Lahat po sila nakalabas, 3 bata lang wala. Nasa trabaho si Janine at ang kanyang asawa nang maganap ang sunog. Ang mga kamag-anak nila sa compound ang kasama ng mga bata ng sumiklab ang apoy. May naiwan po yung 3 pamangkin ko po, hinahanap ko po eh. Hindi pa po kami nakakapasok sa loob eh. Inikot na po namin lahat, wala po eh. Hindi naman po kasi namin alam na nandun pa sa baba. Ngayon, sobrang taranta po namin, nandun na po sa yung apoy sa kwarto namin. Bumaba na po kami lahat, lumigos na po kami. Umano na kayo lahat? Opo, tapos tsaka lang po, nung hinahanap pa po namin yung 3, sabi daw po, andun pa raw po pala sa loob. Bumbero lamang ang pwedeng pumasok sa peligrosong lugar. Habang tumatagal na walang sign of life mula sa nasunog na compound, numinipis ang pag-asa ng pamilya ng mga bata. Hanggang dumating na ang soko at ang kumpirmasyon ng kanilang kinakatakutan. Tama ako! Tama ako sa kanila! Tama! Ayon sa investigador ng BFP na hindi autorisadong humarap sa media, natagpuan ang labi ng mga bata nang magkakahiwalay sa 2nd floor. Hindi pa alam ang pinagmulan ng sunog at ang halaga ng pinsala nito. Sa number of families po, 33 families na po sila na on our record. We don't have yet yung exact number of yung house po talaga. Pero possible mga nasa 15, mga ganun po. Wala po talaga silang na-save na any gamit. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 Oras. Patay sa pamamaril ang dating legal researcher ng National Irrigation Administration sa Northern Mindanao. Inaalam ng pulisya kung may kinalaman ito sa trabaho. Ayon sa kanyang kaibigan, nag-post ang biktima tungkol sa isang umano'y ghost project ng ahensya. At nakatutok si June Veneracion. Sa dashcam ng ibang sasakyan, kitang binabaybay ng isang itim na kotse ang highway sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City nitong Biyernes. Nang sundan ito ng motorsiklong may magkaangkas. Pinagbabarilo na kamotorsiklo ang driver ng itim na kotse bago silang mabilis na tumakas. Riding in tandem. Ang itim na kotse bumagal ang andar hanggang bumangga sa isang truck. Sa hiwalay na video, kitang patay na ang driver na si Nero Kyle Antatico, dating legal researcher ng National Irrigation Administration o NIA na nag-resign nitong taon lang. Kaya kasama sa iniimbestigahan ng pulisya ang posibilidad na may kinalaman ng krimen sa dating trabaho ng biktima. As early as last year, according to our investigators, merong threat yung ating biktima. This is subject for validation and investigation, pero meron siyang pinost sa social media. Apparently, may mga nire-reveal siya. There are allegations of corruption sa pinanggalingan niyang ahensya. Ayon sa kaibigan ni Antatico, naikwento ng biktima sa kanya noon na nag-resign siya dahil naramdamang pinag-initan siya matapos i-post sa Facebook ang isang ghost project umano ng NIA.
Limitado lang umano sa mga Facebook friends sa kanyang mga post. Yung isa, yung parang ghost project ata ng NIA sa Region 10 na when he inspected it, wala talaga, no? And then he showed some documents na reported na na-finish na yung project but it's not yet done. Sabi pa ng kaibigan, ikinuwento sa kanya ni Antatiko na nang i-post niya ang umunoy katiwalian ay nakatanggap siya ng mga text ng pagbabanta na nagsimula sa unang bahagi ng nakaraang taon at nasundan noong Oktubre at Nobyembre. Sinasabi lang niya sa amin na meron na naman siyang death threat, but he was just laughing. So kami din, we took it lightly. Akala namin na just to keep him silent, tinatakot lang. Pinavalidate ng liderato ng India ang mga isinawalat ni Antatiko, kabilang ang 2 irrigation facility sa Maging Lanao del Sur na mga proyekto raw ng nakaraang administrasyon. Okay naman daw ang isang proyekto, pero nagkaproblema ang isa dahil tinamaan ng baha at bagyo noong 2023. Nagmukha lang umano itong inabandona base sa mga litrato na inilabas ni Antatiko dahil hindi agad napaayos, resulta ng kawalan noon ng Quick Response Fund ng ahensya. Pero napaayos na raw ito nang magkaroon na ng pondo, sabi ng NIA. Region 10 po kasi ito eh. So pinapuntahan namin ng taga-Region 9, taga-Region 12, and then itong central office po ang panghuling nagpunta doon sa pinapavalidate. Pero yung initial report sa atin nung nagpunta noong last week doon ay gumagana naman daw po yung okay naman yung system. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa kasong ito. May mga persons of interest na sila na iba pa sa mga bumaril kay Antatiko. 100,000 pesos na reward ang inaalok ng National Irrigation Administration sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon para mahuli ang mga nasa likod ng pagpatay sa dati nilang tauhan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Inusisa si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng alegasyong may dineliver na pera sa kanyang bahay sa kauna-unahan niyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi naman sumipot si dating Congressman Zaldico kahit pinatawag din sa pagdinig. Ang ilang napag-usapan sa hearing sa pagtutok ni Joseph Moro. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang ipatawag ng komisyon para magbigay linaw sa proseso ng budget. House Speaker si Romualdez mula noong 2022 hanggang 2025 at ilan sa mga manumalyang flood control project na naisampa at na-refer sa Ombudsman ay umano'y natapos noong 2024. While not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information. Ito ang kauna-unahang pagharap ni Romualdez sa kahit anumang pagdinig tungkol sa anomalya sa mga flood control project. We want to support the investigation, the fact-finding to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa miyembro ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. It's about facts and evidence, and hindi lang political noise or speculation. Hinahanap natin kung ano talaga nangyari, and him being the speaker, being the leader of the House at that time, will be able to provide us important information on that. No? As far as his role is concerned, or possible liability or accountability is concerned, that is up to the Commission to decide on. Bawal pa rin ang media na mag-cover sa pagdinig pero sa mga litrato at video na ibinigay ng ICI nanumpa si Romualdez sa harap ng ICI sa pangunguna ng chairman nito na si Justice Andres Reyes Jr. Nadadawit si Romualdez sa anomalya sa affidavit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na ni-name drop umano ng ilang mga mambabatas na kumukubra ng kickback. Sa testimonya naman sa Senado ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ng nagbitiw na Cobicol Party List Representative Zaldico, sinabi nitong ilang beses umano silang nag-deliver ng mga mali-maletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, tinanong tungkol dito si Romualdez. It was asked, of course, and he denied it. The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents.
Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogadong nagnotaryo nito na siya ang pumirma rito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan na mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez, pero dahil ngayong araw lamang niya ito isinumite ay pababalikin ulit siya ng ICI para matanong siya ng mga detalye tungkol dito. May imbitasyon din ng ICI kay Ko ngayong araw pero hindi ito sumipot. Pinaniniwala ang nasa labas ng bansa si Ko. Sabi ni Romualdez, dapat harapin ng mga iniimbitahan ng ICI ang komisyon. Chairman ng House Committee on Appropriations si Ko mula 2022 hanggang 2025. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sabi kahapon ng ICI, maaari silang magpetisyon sa Regional Trial Court para i-cite for contempt si Ko at kung papayagan ay maaaring makapaglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Ko. Nakipagpulong naman ng ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget sa ICI. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihang gumawa ng insertion sa budget ng DBM at sa Bicameral Conference Committee ito ng Senado at Kamara nang niyayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan siguro yung ating Commission na Audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto na ipatutupad ng tama. At para raw maiwasan ng anomalya sa budget, kailangan sa pagbubuo pa lamang ng National Expenditure Program ay masinop na ang mga ahensya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, narito pa rin ako ngayon sa Manay, Davao Oriental at kani-kanina lamang muli na namang yumanig ang magnitude 4.6 na aftershock bago mag-alas 5 ng hapon. Sa patuloy naming pag-iikot, nakapanlulumo ang pinsala ng lindol na tumambad sa amin. Maraming bahay pati ospital ang tuluyan ng inabandona dahil kung hindi po halos mapulbos sa lakas ng lindol, nakitaan ang mga malalaking bitak na lubang delikado. Mahigit 1 oras ang layo ng bayan ng Lupon mula sa Manay, Davao Oriental. At dito, bakas din ang tindi ng pinsalang dinulot ng magnitude 7.4 na lindol. Ito ho ang lugar na kung tawagay Barangay Kalapagan. Sakop po ito ng munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Isa sa mga tinamaan at napinsala ng lindol. Ang bahay na ito, hindi na po natitirhan. Ang mga nakatira, lumikas na po sa lugar na mas ligtas sa kanilang tingin. Tingnan nyo yung flooring. Tingnan nyo yung lupa na aking tinutuntukan. Kung gaano kahaba ang bitak na nilikha ng pagyanig. Mga kapuso, ganyan po kalalim at kalapad ang bitak sa lupang likha ng pagyanig noong 1 linggo. Dito po yan sa isang residential property. Sakop po yan ng Barangay Kalapagan, Munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Ang mas nakababahala rito ayon sa mga residente, pumasok po sa kanilang mga residential property ang bitak sa lupa na siyang nagtulak sa kanila para lisanin ang kanilang mga tirahan. Ang bahay ng pamilya Tabon, isa sa mga apektado. Ito may pinto, tanggal. Nitanggal na namin. Pasok ko tayo, pwede ho ba? Ito, ano dati ito? Sala. Ito ang sala. Opo. Tapos, ito. May buak. Okay. May but yan. Ito, may biyak dito. Opo. Ito, okay. Tapos dito. Dito. Sa kwarto. Yan po. Ah, may biyak din doon. Habang nasa lugar, niyanig kami ng magkasunod na mga aftershock. Ay, pagpingkit. Nakarol ka, ayan o, maano. Ang paggalaw ng ilang istruktura, aming nahulikam. Dito sa Purok Mag-Oma sa Barangay Kalapagan, halos mapulbos ang bahay ng pamilya Luchavez dahil sa lindol nitong Biyernes. 3 taon lang ang nakararaan nang matapos ang bahay na ginastusan nila ng aabot sa 1 milyong piso. Habang lumilindol, punta kami sa labas. Igo lang may
labas kami ng bahay, yung bumagsak agad yung bahay namin. Buti ho, hindi kayo napano? Hindi naman. Siguro sa awa ng Panginoon, so hindi kami nakalabas kami kagad, kaming dalawa ng asawa ko. Mga kapuso, dito po dati nakatirig ang pamamahay ng pamilya Luchavez. Isa ho sa napinsala ang kanilang residential property. Gumuho ang lupa na ito, dulot ng pagginig. Sumama kung bumagsak ang kanilang bahay. Ang kanilang pamilya sa simbahan ngayon naninirahan. Hiling nila sa lokal na pamahalaan sila'y maalalayan at matulungan. Sa poblasyon ng Manay, Davao Oriental, tumambad ang pinsala ng lindol sa St. Francis Xavier Parish. Gumuho ang canopy at nagkabitak-bitak ang kisame. Sa ngayon ay sa activity center na muna sila nagdaraos ng misa. Nakapanlulumo naman ang epekto ng lindol sa pangunahing ospital sa bayan. Abandonado ang Manay District Hospital ngayon matapos itong wasakin ng lindol. Ito po ang itsura ng pagamutan. Nagkagula-gulanit ang kisame. Durog ang mga pader at ang mga aparato ng ospital. Hindi na mapakikinabangan pa. Sa ngayon, tuloy ang clearing operation, pati po ang pag-recover sa mga pwede pang pakinabangan at dito po sila tinatambak sa open ground. Ang mga pasyente naman, inilipat sa pinakamalapit na mga health center. Natagpuan din ng aming team ang naitalang nasawi sa bayan ng Manay. Ang 47 anyos na si Juvie Lopez na taga Purok 26 sa Barangay Central. Kwento ng kanyang panganay na anak. Inatake sa puso ang ina kasunod ng aftershocks. Nung pag lumindol na, nandun siya sa loob, na-atake, nagpanik kasi takot yan sa lindol. Kailangan lang namin yung kahit konti lang, bigas o kahit yung mga gamit dito. Maganap ang mga malalakas na lindol sa ilang lugar sa bansa ngayong buwan, muling nagbabalik ang pinangangambahan ng mga taga Metro Manila na tinatawag nilang The Big One. Bilang paghahanda, nag-inspeksyon ang mga otoridad sa mga eskwelahan at gusali sa ilang lugar sa Metro Manila. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil sa sunod-sunod na lindol sa iba't ibang panig ng bansa, nagbabalik sa kamalayan ng maraming taga Metro Manila ang tinatawag na The Big One, ang pinangangambahang malakas na lindol dahil sa paggalaw ng West Valley Fault. Isa sa dinadaanan niyan ang Barangay Pembo sa Taguig City. Narito po ako sa Escuela Street sa Barangay Pembo at ang sinasabi po sa atin ng kanilang barangay ay dito mismo sa kalsada na ito dumadaan ang fault line. Kaya po binabantayan po ang lugar na ito at sinisiguro na may kaalaman yung mga tao ay dahil marami pong mga kabahayan dito at meron din pong malaking eskwelahan. Sa kalsadang ito matatagpuan ang West Valley Fault Marker at ang babala ng posibleng pagbitak at pagyanig ng lupa. Katabi nito ang bahay ni Joel Medalla. Sabi niya, lagi siyang dumadalo sa mga seminar ng lokal na pamahalaan, kaya kahit paano'y handa siya sakaling lumindol. Dati akong zone leader dito, kaya alam ko ang gagawin. Gawa nga lang siguro, depende rin na rin sa edad ko, kung gaano ka-liks yung kilos pa. Nasa Panginoon lang ako talaga umaasa. Nasa harapan lang ng Pembo Elementary School ang fault line. Ay sa barangay, tinatayang hindi bababa sa 2,500 ang estudyante rito. Meron po kaming disaster preparedness na ginagawa every year. No? So ina-update po namin yung SDRM ng eskwelahan. Kasama po yung mga pupils. Meron din po kaming hiwalay na community-based na seminars. Naano rin kami na sa mga nangyari dahil talaga nakikita pinapakita sa TV. Yun. At saka yun, mga residente, nakahanda na rin sila dahil nakikita nila sa ibang lugar. Nasa 74,000 ang residente ng Barangay Pembo, kaya kailangan ng matinding kampanya para maihanda sila. Kailangan inform yung bawat isa sa kanila kung ano ang dapat gawin, kung saan, kung kanino makikinig, at kung ano, kung dapat i-prepare sa mga ganitong pangyayari. Ang first na pupuntahan, yung mga open court, and mostly yung open service road dito sa taas. Yun po kasi yung mga open area namin, yun po yung una kapag
Wag naman sana kapag may nangyaring hindi kanais-nais dito. Sa Pasay City, nag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan at city engineers sa mga eskwelahan dahil sa banta ng lindol at pagkalat ng malatrangkasong sakit. Titiyakin daw nila na matibay ang mga gusali. Namigay rin ng hard hat sa mga estudyante at guro. Sa Muntinlupa City, may mga barangay rin na dinadaanan ng fault line. Kaya nag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa mga government building kasama ang mga eskwelahan. Magsasagawa rin sila ng mga earthquake drill. Pinagahanda ang mga taga Metro Manila sa The Big One dahil sa laki ng populasyon nito at sa rami ng mga gusali at infrastruktura. Marami rin ang nakatira at nagtatrabaho sa high-rise buildings. Paalala ng isang structural engineer, dapat siguruhing regular na iniinspeksyon ng eksperto ang mga gusaling ito. I would say na yung condominiums and office buildings, mostly high-rise structures, are generally safe in terms of structural design. Kasi I believe that most developers, big developers, get reputable structural engineers to design their condominiums and office buildings. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, bistado sa Clark, Pampanga ang condo unit na ginawang pugad ng iligal na online sugal. Arestado ang 7 Koreano na may mga derogatory record na overstaying pa sa bansa. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Para mapasok ang isang unit na nag-lock ng pinto, dumaan sa may bintana ang mga operatibang ito ng BI Fugitive Search Unit. Maya-maya lang, napasok na nila ang kanilang target na unit sa loob ng Clark, Pampanga. Huli sa akto habang nakabukas pa ang mga computer ng 7 Korean nationals na nag-ooperate ng illegal online betting sa mga sports at online games. Ayon sa BI, ilang linggo rin nilang isinagawa ang kanilang online surveillance bago natunton ang eksaktong condo unit na ginagamit ng mga dayuhan sa kanilang operasyon. Ganito kasi ginagawa nila ngayon para maiwasan yung mahuli. Nagre-rent sila ng iba't ibang kwarto. So sa isang kwarto may 5 empleyado sila or 5 to 10. Ang 7 turistang Koreano na kanilang inabutan kung hindi may derogatory record ay overstaying na sa bansa. Tumambad sa mga operatiba ang iba't ibang system na ginagamit ng grupo na pasok sa alert list order o alot ng BI dahil sa pagiging dating empleyado ng POGO. Ongoing pa yung clearance natin kung may mga ongoing sila na local case or may mga kinakaharap sila dito na reklamo sa atin. May kipag-ugnayan tayo sa Korean counterparts natin upang makapagsampa din sila ng mga kaukulang kaso sa kanilang bansa. Once ma-clear na dito na wala silang kaso, ay pwede na natin sila ipa-deport pabalik ng Korea. Wala pang pahayag ang 7 inaresto na nakapiit na sa BI Detention Facility sa Bikutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! In her fit girl era, si Sparkle artist AZ Martinez nahilig ngayong mag-workout sa kabila ng kanyang busy schedule. Paboritong gym buddies nga raw niya ang mga kapwa ex-PBB housemates na sina Vince Maristella at Ralph De Leon. Makichika kay Athena Imperial. Mula sa tapings, endorsements, at shoots, abalang-abala ngayon si Sparkle artist AZ Martinez. Lalo't magsisimula na rin ang lock-in taping para sa upcoming collab series nila ng ex-PBB housemates na The Secrets of Hotel 88. We're really excited. We've done workshops with the other cast, with the other housemates, and we've been doing our look test. Pero kahit busy, may time pa rin si AZ para sa kanyang sarili. At isa raw sa kinahihiligan niya ngayon ang pag-workout kasama ang mga kapwa ex-housemates na sina Ralph De Leon at Vince Maristella. We decided na we'd go workout kapag free kami. And whether if it's together, kami lang, or ako lang, ganon. It's like our bonding moment na din. We enjoy doing it together. Speaking of housemates, excited na rin daw si AZ para sa mga Gen Z housemate ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 na mapapanood na simula October 25. Payo ni AZ sa kanila, just do your best, do your thing. Huwag ka talagang sumuko kasi it's worth it and you'll love it once tapos na yung challenge.
Game kaya siya sakaling imbitahang maging house guest? I would love to go back to PBB and maybe I could stay for a month. Joke lang. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.